So now we go to our next topic. Ano pa yung pangalawang sa ating checklist? This is what I refer to as intonation. Okay. May tanong ako sa inyo. Naaalala ba nyo yung unang kanta na inyong natutunan nung kayo ay bata pa? Ano kayang kanta yon? Tandaan nga natin. Ang susunod na tanong, naaalala ba ninyo kung paano nyo natutunan ito? Marahil ito ay dahil narinig nyo ang kinakanta ng ibang tao, siguro ng nanay nyo o ng kapatid ninyo o mga siguro kaibigan. I want to point this out here at this point. It's the importance of pakikinig or careful listening. Because when we listen to a song, we hear different sounds with different pitches. But what is a pitch? Okay, ano ba yung pitch na yan? No? Pitch is a property of sound that makes us judge whether a sound is high or low. Alam natin, for example, ang tunog ng bell, ayan, mataas yan. It's a high sound. Yung tunog ng, yung maliit na aso, yung chihuahua, yung pag tumatahol siya, yung mataas din yun, right? O, ano ba yung mga low sound? Yung tunog ng mga baka. Oh, yan, mga low. Pero in singing, we are not just interested in singing high sounds and low sounds. So we want to be able to sing sounds with specific pitches. Specific. So in music, this is indicated by the notes, yung mga bilog, and their position in the staff. So that as the notes go higher, the pitch also goes higher. And as the notes go down in the staff, the pitch also goes lower. Kaya nga sa choir, yung mga matataas na notes, pinapaubaya natin sa mga may matataas na boses. Ganon din naman sa mga mabababang notes, pinapaubaya natin sa mga may mabababang boses. Meron tayong ipapakita na slide kung saan natin nakalagay doon ang mga vocal ranges, ang tawag natin mga sopranos. Ayan, from middle C to high C. Yan ang mga dapat nakakanta ng sopranos. Yun naman ang mga mezzo-soprano, kaya yung mga tinatawag natin S2 or alto 1. Ayan, nakikita nyo yung range ng dapat na tinatrabaho natin. Kung tayo ay tenor, ayun, nandyan din. From C to A, sa taas. From C3 to A4. Yan. Yeah, okay. Kaya nga ang choir is a very good instrument. Because of this wide range, a choir is able to produce very rich sound. Yeah. Hindi katulad pag solo ka lang kasi limited lang yun. Okay? So, maggagawa ngayon tayo ng exercises. At konting exercises lang. First, just to check our listening skills. Because as I will insist, in order to improve our intonation, yung pagtono, kailangan ito ang papaganahin natin ng ating listening skills. Kung hindi ito ma-exercise, mabagal yung pag-improve natin with regard to intonation. Okay. Ano nga ba yung sabi ni Maria sa Sound of Music? Napanood na ba natin yung Sound of Music? Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Ayun. Kaya tayo merong mga ganon para madali nating grasp yung concept na pitch. Okay. But as I said earlier, we are not just interested in singing high or low notes. We have to aim to be able to sing those notes of specific pitches. So another word for pitch is frequency. So frequency is measured using hertz. For example, this note. La. This note, or la, is equal to 440 hertz. 440. Eksakto yun. La. Yan. Yung susunod na tiklado sa piano, ito. Yung katabi lang niya. Ito naman ay 466.16 hertz. From 440 to 466.16. Eksakto yan. Tapos yung susunod naman, itong B naman ito, or C, 493.88. Yun. So I'm saying
when we sing, kailangan pakinggan natin maigi at dapat tumugma yung ating pitch sa pitch na pinapakinggan natin sa instrumento, in this case, ang piano. Alam nyo, many faults in intonation is due to carelessness. Yung hindi maingat, hindi talaga pinapakinggang maigi. So yun dapat ang nire-remind natin sa ating mga estudyante o sa ating mga sarili pag tayo ay may nagsasabi sa atin, ay medyo nawawala ka sa tono, nagpa-flat ka ng konti o nag-sharp ka ng konti. So balik tayo dun sa basic, which is makinig. Pakinggan nating maigi. Now, in order to help you, I'll give you an exercise. Meron tayong slide kung saan atin pinapakita yung ating different notes with the help of our hand. For example, do, ayan, re, mi, fa, sol, la, mi, do. Ayan, ginagamit yan lalo na sa mga bata. Mas madali kung naaaral din natin ito sa ating for ourselves. Pababa naman tayo, everybody. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Yeah. Okay, very good. Now I will try to play something on the piano using this. I'd like you, kayong mga nasa screen, no? So I'd like you to sing that note and help yourself with the tawag natin dito, Kerwin signs. Okay, for example, if I play this, ano ba ito? So I'd like you to, anong note ito? Very good. Do. O dapat kinakanta nyo rin, ha? Dapat kantahin nyo sa sarili ninyo. Okay, now let's try, how about this one? Sige nga, patingnan nga natin. Igala review nga natin. Tingnan natin mga lahat ng mga, ayan, very good. Oh, how about this one? Oh, may naglalag lang siguro sa iba. It takes 10 days. So, ito naman ulit. Kumakanta ba? Kumakanta. Oh, very good. How about this one? Ayan, mi. Oh, na-memorize natin yung mi. Oh, how about this one? Ito na. Ay, nag-iiba na. Nag-iiba. Ito na. Okay, kantahin natin. Oy, copying. Nakikita kasi nung iba. Nauna kasi yung iba. Sol, do, re, mi, sol. Okay, ito ulit. Everybody. Yan. How about this one? Kantahin natin. Do. Yan. How about this one? Sol. How about this? Paano nga ba yung la? Ayun. La. Ayan. And this one? Sol. Do. Do. Very good. Ti. La. Do. Yan. Ano nga ito? Sol. Very good. Okay, this is a good exercise to activate our ears. Okay, yung pakikinig, lalo na sa mga bata. And then, yeah, pwede natin gawin yun palagi. Okay. Now we go to our next topic. This is we try to always work on our tone.